Amen, amen. I hope you're ready for the preaching. Amen. Alright, tayo po lahat ay magsitayo. Tayo po lahat ay magsitayo, and despite of the absence of our pastor, ay meron pa rin po tayo mapapakinggan salita po ng Diyos na sa kanyang gagamiting tao ngayong pong gabi po na ito. Are you ready to hear the Word of God this evening? Amen. Alright, I would like to call here Preacher RG, sir, and give us the message from the Word of God. Amen. Isa po mapagpalang gabi po sa ating lahat. At I hope na bawat isa po sa atin ay excited ngayon makinig ng salita ng Diyos. Amen. At we should always be excited, mga kapatid, habang tayo po ay patuloy pa pong binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapakinig ng kanyang salita. At isa pong napakalaking pribilehiyo po ang tayo po ay patuloy po na matuto sa salita ng Diyos. At ako po ay nagpapasalamat na sa gabing ito ay muli po ay napagkatiwalaan po ng ating mahal na pastor na makapaghayag po ng salita ng Diyos. And it is always a great privilege sa akin po na makapaghayag po ng salita ng Diyos. At salamat na lamang po sa training na meron po sa iglesia po na ito, sa ating simbahan, na tayo po ay tinrain to preach the Word of God. Okay, sige po, tayo po ay manatiling nakatayo, and please open our Bibles in Lamentation chapter number 3. Lamentation chapter number 3, beginning from verse number 21 down to verse number 23. Down to verse number 24. Verse number 21, this I recall to my mind, therefore I have hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Verse number 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Ngayong gabi po, I would like to talk to you in the subject, response to God's faithfulness. Response to God's faithfulness. Nakaraan po ay pinag-usapan po natin, it's all about great is God's faithfulness. Ngayon naman po, ang pag-uusapan po natin, ang bibigyan po natin focus ay yung response naman po natin sa faithfulness po ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Let's close our eyes. Let's bow our heads. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito, sa muli pong pagkakataon na kami po, na mga anak po ninyo, ay tinipo nyo po upang mapag-aralan ang inyo pong salita. Panginoon, kayo po nawa ang maitaas. Kayo po nawa ang makita sa mensahe, Panginoon. Alam niyo po, ang aking adhikain, walang iba, kundi encourage, Panginoon, ang inyo po mga anak na patuloy po na mag-response sa katapatan niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kayo po ang manguna, kayo po ang kumilos po sa akin. I can do nothing without your help, without your guidance, O God. Kayo po ang kumilos. At sa mga anak po ninyo na makikinig, please give them, O God, the right spirit as they receive your word, O God. Kayo po ang maitas. In Jesus' name we pray. Amen. You may now be seated. At muli po ay salamat po sa pagkakataon sa ating pong mahal na pastor, Pastor Hill. Maraming salamat po sa privilege po na pinag-alob niyo po ang makapaghayag po ng salita po ng Diyos. At nabanggit po sa akin ng ating pong mahal na pastor na ang akin pong ipipreach ay patungkol po sa response po natin sa faithfulness ng Diyos. Nakaraan po ay natakila po natin how faithful our God is. Kita po natin kung paano o kung gaano katapat ang Diyos sa bawat isa po sa atin. At ako'y naniniwala, as far as faithfulness is concerned, walang pwedeng itapat sa faithfulness po ng Diyos. Sino man tao sa ibabaw ng lupang ito cannot be compared, mga kapatid, sa faithfulness ng Panginoon. Napakatapat ng Diyos po natin, despite of our unfaithfulness, but our God still faithful to us. Amen? Salamat na lamang may isa tayong faithful na Diyos. Okay, dito po sa talatang binasa po natin, ito po yung nakaraang pinag-aralan po natin. It's all about the faithfulness of God. Of course, in particular sa buhay po ni Jeremiah.
Okay, sa buhay po ni Jeremiah. But ngayong gabi, gaya po na nasabi ko po kanina, ang focus po natin ay yung response na po natin. Ano po dapat ang ating response sa faithfulness ng Panginoon? Each, every one of us, mga kapatid, has a personal experience about the faithfulness of God. Ako'y naniniwala na kayo po ay sasang-ayon sa akin na ang bawat isa po sa atin, tayo po mga kapatid ay may experience na as far as God's faithfulness in our life is concerned. Amen? Amen. Ang buhay pa lang po natin sa araw-araw mga kapatid, yan po ay manifestasyon ng faithfulness ng Diyos sa ating buhay. Yung ating kaligtasan is just a manifestation of God's faithfulness sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang ating pong ini-enjoy na buhay ngayon, yan po ay bunga lamang po ng katapatan po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ang bawat tao, bawat nilikha ng Diyos, tayo po na nandito po, kasama po tayo dito sa auditorium, we are the partakers of God's faithfulness. Salamat na lamang po na tayo po ay partakers, tayo po ay recipient, mga kapatid, ng faithfulness ng Diyos. At ako po'y naniniwala, walang sino man na pwedeng makapag-deny sa faithfulness ng Panginoon. Amen? Walang sino man ang pwedeng makapag-deny sa faithfulness ng Diyos. And upon knowing that God is faithful, ito po ang matinding katanungan. What would be your response? What would be your response to the faithfulness of God? Yamang alam na po natin, wala na pong problema eh. Sa side po ng Panginoon, wala na pong problema. Our God is faithful. At walang sino man pwedeng makapagpabago ng faithfulness ng Diyos. Because the very word faithfulness is firm, fixed, unchangeable, not subject to change. Walang sino nang pwede makapagbago ng faithfulness ng Diyos. Pero sa atin pong tao, napakaraming bagay sa ibabaw ng lupang ito na pwede pong magbago ng faithfulness natin sa Diyos. Kaya ang realidad, walang sino man sa atin ang pwede pang makapagsabi ng Panginoon, ako, faithful ako sa Diyos. Maaring sa araw na to faithful ka sa Diyos. Pero bukas, hindi mo na alam kung faithful ka pa rin sa Diyos. Hindi natin alam kung bukas faithful pa rin po tayo sa Panginoon. Walang sino man pwedeng magmayabang. Ako, salamat na lamang sa iyo, Panginoon. By your grace, ginamit mo pa ang grace ng Panginoon. By your grace, napaka-faithful ko sa iyo. Walang sino man ang merong karapatan na magsabi na ako, Panginoon, ay faithful sa Diyos. Ako, Panginoon, ay faithful sa iyo. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Hindi mo alam, isang babae ka lang, tanggal lang faithfulness mo. Isang pera ka lang, 1,000 ka lang, 20 pesos ka lang, tanggal na ang faithfulness mo. Makasalamuha ka lang ng isang taong talaga namang hindi ka ibig-ibig, mga kapatid. Baka mawala ang faithfulness mo. Pero salamat na tayong taong hindi ka ibig-ibig, tayong taong wala namang pakikinabangan ang Diyos sa atin sa totoo lamang. Pero mga kapatid, salamat ang Diyos natin ay faithful sa atin. Sabi ni David, what is man that thou art mindful of him? Ano ba ang tao? Sino ba ang tao? Ano ba ang tao? We are just created little, lower than the angel. And kung meron man siyang mas mamahalin, bibigyan ng kaligtasan, dapat yung mga anghel. Because they were created na kung saan mas mataas po sa atin. And we are created by God, mga kapatid, na kung saan mas mababa sa angel. Kung meron man dapat siya mamahal, yung mga angel, mga kapatid. Pero hindi nyo ba alam ng mga angel na kung saan ay nakasama ni Lucifer, hindi nagkaroon ng pagkakataon na maligtas. Pero ikaw na tao ka, na kung saan ay nilikha ka ng Diyos na mas mababa sa anghel. Ikaw ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas. Ganyan ka-faithful, katapat ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa side po ng Diyos, wala na pong question. Wala na pong katanungan. There is no argument, mga kapatid. As far as God's faithfulness, wala na. Pero napakaraming argumento pagdating sa faithfulness ng tao. But the question is, what would be your response to the faithfulness of God? What would be your response to the faithfulness of God? Dito po tayo, balik po tayo in Lamentation chapter number 3. Lamentation chapter number 3. Beginning from verse number 21, sabi po ni Jeremiah, this I recall to my mind. Therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Salamat na lamang. Merong pinakita o merong pinaalala ang Diyos kay Jeremiah that I am faithful to you. Hindi ka dapat ma-discourage, hindi ka dapat malumural sa kadela ng meron kang tapat na Diyos.
Huwag kang magpa-apekto sa ginagawa ng tao. Magpa-apekto ka sa ginagawa ko bilang isang tapat na Diyos sa iyo. Salamat na lamang. Salamat na lang na sa bawat problema merong kasagutan. At totoo ang kanta na Jesus is the answer. Meron tayong Diyos, salamat na lamang na meron tayong Diyos na siyang kasagutan sa anumang problema na ating kinaharap. Amen. And after realizing, here's Jeremiah, after realizing, mga kapatid, that God is faithful, after realizing that God is merciful, after realizing that God is compassionate, in verse number 24, ano po ang sabi ng Biblia? The Lord is my portion. Say it, my soul. The Lord is my portion. Say it, my soul. Ano yun po yung portion po dyan? Allotment. Allotment ng ibig sabihin, share or part. Tinuring niya na ang Diyos ang kanyang allotment. The Lord is my allotment, my share, my part. Siya na. He is everything to me. Siya na. Wala na akong ibang hanapin pa. Kung meron man akong parte, kukunin ko. Kung papipilin ako dyan, ang kukunin ko ang Diyos. Because God is faithful. At ano po ang sabi po ng Biblia? In verse number 24, therefore, will I hope in Him. Parang sinasabi ni Jeremiah, once I have God, I have everything. And God, the Lord, is my portion. Hindi ko na kailangan pa ng iba. All I need is my Lord. All I need is my God because He is my portion. And because of that, ang sabi po ng Biblia, because of that, therefore, will I hope in Him. Kung siya ang tinuturing kong portion, allotment ng aking buhay, ang tiwala ko sa Kanya ko lamang ibibigay. Tandaan po natin, kung ano man po ang tinuturing nating treasure, ano man po ang tinuturing po nating portion ng buhay natin. Naalala niyo po yung prodigal son, yung kinuha niya yung kanyang portion, umalis. Ang naging focus ng kanyang buhay ay yung kanyang portion, yung kanyang part, yung kanyang sinasabing pagmamay-ari kuno. Pero saan siya dinala? Sa kapahamakan. Pero pag ang Diyos, ang tinuring po ng portion po ng ating buhay, siya po ang tinuring natin pagmamayari, siya po ang tinangkilik natin. Kailanman, our Lord will never lead us to destruction. He will never and ever, He will never lead us to destruction. He will always lead us, mga kapatid, to a way na kung saan ay patungo sa Kanya. Patungo sa kaayusan. Kaya salamat na lamang po. Ang sabi after realizing, na kung saan ang aking Diyos ay faithful. Ano po sabi niya? The Lord is my portion. Say it, my soul. Therefore, will I hope in Him. Kung meron na ako pagbibigay ng aking pag-asa, kung saan ko man ilalagay ang aking pag-asa, hindi kung saan-saan, hindi ko ilalagay sa pera ang aking pag-asa, hindi ko ilalagay maging sa mga taong ito nakapaligid sa akin ang aking pag-asa, hindi ko ilalagay kung kanino man ang aking pag-asa. Meron lamang nag-iisang persona sa ibabaw ng lupang ito na karapat-dapat na paglaanan ng ating pag-asa. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang Diyos lamang. Pero nakita po ba yan ni Jeremiah, yung hindi niya pa nakikita ang faithfulness ng Diyos? Ang nakikita niya, in verse number 18, and I said, verse number 18, chapter number 3, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. Hindi niya nasasabing that the Lord is my portion. Hindi niya nasasabi na ang pag-asa ko ibibigay ko sa Panginoon. In fact, wala na siyang pag-asa. Pero salamat na lang that Jeremiah has something to recall. That Jeremiah has something to recall in his life, mga kapatid, about the faithfulness of God. Hindi ba tayo nagpapasalamat? May pagkakataon, bumabagsak po tayo. Pero salamat, pwede tayo makapag-recall. Bakit? Meron na tayo natanggap, meron na tayo nakita, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Yung buhay na binago ng Diyos, buhay ng mga kabataan na binago ng Diyos, na yung magulang mo, binago ng Diyos, yung kapatid mo, binago ng Diyos, ang daming binago ng Diyos, and yet dumating sa pagkakataon na nanghina ka, may wala ka na makita, zero visibility na ang faithfulness ng Diyos sa iyong buhay. Pero salamat, ganun pa man, hindi pa rin maalis na meron ka naalala sa isipan na meron faithful na Diyos. Yung Diyos na yun ang nagbago ng buhay ng taong yun. Ang Diyos na yun ang nagbago ng buhay ng taong yun. Salamat na lang that we have something to recall.
Hindi po lahat may nare-recall. Hindi po lahat. Wag po tayo magtaka kung ang tao, kahit anong kulit natin sa kanila, wala namang nare-recall eh. Wala pa naman sila napakinggan eh. Kaya nga pinipilit natin na makapunta sa church. At pinipilit din ng Diablo na wag silang pumunta sa church. Kasi pag pumunta sila sa church at nakapanig na sila ng salita ng Diyos, darating sa punto na magkakaroon po sila ng pagkakataon na meron silang aalalahanin. Ang gusto ng Diyos, ng Diablo, kung meron mang aalalahanin ng mga tao, yung kanyang kalokohan. Kung meron man ang Diablo na gustong ipaalala sa mga tao, mga kapatid, ay yung wickedness sa mundong ito. The riches of this world, mga kapatid, na sumisira ng buhay ng bawat tao, bawat pamilya, mga kapatid. Ako niyo po, yan ang gustong ipaalala ng Diablo. Kaya mga kapatid, kung may mga tao man, kaya tayo nangungulit, hindi tayo nagagalit. Pansin niyo po ba? Pag yung kapatiran, ang bilis natin magalit. Hindi, totoo po yan. Pero pag sa labas, sinisigawan ka na, nakangiti ka pa. Bakit naunawaan mo ang kanilang kalagayan? Naunawaan mo na wala pa naman silang aalalahanin about sa faithfulness ng Diyos. Pero ang inisip natin pag kapatiran, ito kapatiran, biro, parang walang Diyos. Parang walang naalalang faithful na Diyos sa kanyang buhay. Realidad po yan. Ang dali o ang bilis natin mainis sa kapwa nating Kristiyano. Saan tayo mas mabilis mainis? Sa mga kasamahan po natin na nakakapakinig dito na salita ng Diyos. Which is, yan naman po talaga ang totoo, mga kapatid. Yan ang realidad. Mas madali tayo mainis sa mga kasamahan na po natin sa gawain po ng Panginoon. Pero pag sa labas, ang dali nating unawain. Alam niyo po ang realidad? Sa kadahilan ng alam natin na wala pa naman silang naririnig eh. Wala pa naman silang naalala eh. Kaya nakakalungkot po talaga. Pag yung isang Kristiyano, ang dami nang napakinggan salita ng Diyos. Pero parang walang napakinggan ng salita ng Diyos. Ang dami nang napakinggan ng salita ng Diyos. Pero wala man lang, kahit konting katiting, may anino, parang anino man lang, ng kanyang napakinggan sa kanyang buhay. Naku niyo po, yun po ang delikado, mga kapatid. Kaya salamat na lang that Jeremiah has something to recall and each every one of us, mga kapatid, has something to recall about the faithfulness of God. About the faithfulness of God. And in verse number 40, hindi po lamang nagtapos sa kanyang pagbibigay ng tiwala sa Diyos. In verse number 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Naku niyo po, saan siya dinala ng kanyang pag-alala sa kadakilaan o sa faithfulness ng Diyos, sa katapatan ng Diyos? Bumalik sa Diyos. Even Jeremiah, kasama siya, let us. Bakit dumating din po sa buhay o sa punto ng buhay na Jeremiah bilang propeta ng Diyos, mga kapatid, dumating sa punto ng kanyang buhay na lumayo siya sa Diyos. Maaring naglilingkod sa Diyos, naghahayag siya ng salita ng Diyos, pero mga kapatid, yung kanyang pananaw malayo na sa Diyos. Kaya nga po merong verse number 18, verse number 19, kung ano-ano na po ang pumapasok sa kanyang isip. Kung ano-ano na po, mga kapatid, parang wala na akong pag-asa, hindi niya na makita, mga kapatid, ang kadakilaan ng Diyos. Pero nung muli naalala niya, may isa palang Diyos na faithful. May isa palang Diyos na compassionate. May isa palang Diyos na merciful. Karapat dapat ako makonsume, but we are not consumed because of God's faithfulness. Because of God's faithfulness, mga kapatid. And because of the merciful. Because of the mercy of God. Kaya salamat po sa Panginoon. Kaya in verse number 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Amen. Sinasabi niya, kasama siya sa mga tao, bumalik na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay faithful. Hindi siya nagbabago. Yung mga tao pabago-bago, pero yung Diyos natin faithful. Ilang beses na tayong nawala, ilang beses na kayong nawala, ilang beses na kayo nagkakasala, pero allowed pa rin kayong bumalik sa Diyos. Salamat na lamang, mga kapatid. Hindi Diyos ang tao. Kung Diyos ang tao, hindi ka na makakabalik. Hindi ka na makakabalik. Tandaan mo yung ginawa mo. Hindi ka na makakaulit sa akin. Naalala mo ba yung ginawa mo sa akin nung 2020? Tagal na nun. Naalala mo ba yung ginawa sa akin yung 1993? Nang tayo ay nandun pa, sinapupunan ng ating mga magulang. Grabe naman yun. Ang tao, buti na lang, mga kapatid, ang tao ay hindi Diyos.
Unawain natin na malayo ang tao sa Diyos, mga kapatid. At hindi tayo yung iba nahihiyang bumalik sa church. Kanino ka bumabalik kasi? Baka inisip mo kasi tao yung babalikan mo. Maraming nawala sa church. Maraming bunga ng kanilang kahinaan spiritually. Pero mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Kung ikaw man ay dating nasa ministry, naglilingkod ka sa Diyos na mayroong kasiyahan, hindi pa uli ang lahat. Bakit? Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Andyan pa rin ang Diyos, mga kapatid. Handang tanggapin ka, handang pagkaluban ko muli ng pribilehiyo na mapaglingkuran siya. Kasi wala namang ibang hangad ang Diyos sa bawat isa sa atin, kundi ang bawat isa sa atin ay makapagbigay ng glory sa Kanya. At kung ang rason ng pagbalik mo sa gawain ng Panginoon is to give glory to God, bumalik ka. Huwag ka magbatala sa mga sinasabi ng mga tao na nakapaligid sa'yo. Huwag ka nang bumalik, maninira ka na naman dito. Huwag ka nang bumalik, papahiyain mo na naman ang church. Huwag ka nang bumalik. Tingnan mo ang kalokohan mo, hindi ka ba nahiya? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Kahit anong sabi nila, hindi ka sa kanila babalik, mga kapatid. Babalik ka sa Diyos na naglagay sa iyo sa ministry. Sa Diyos po tayo babalik. Sa isang Diyos na kung saan ay naglagay po sa atin sa ministry. Let us search and try our ways and turn again to the Lord, not to the people. Not to the people, but to the Lord. Let us lift our heart with our hands unto God in the heavens. Nililiwanag niya, babalik tayo sa Panginoon. Hindi tayo papayag na nakakulong tayo. Nakakulong tayo sa ganitong sitwasyon na hindi na natin halos makita ang katapatan ng Diyos. Bumalik tayo sa Diyos. Ay mga kapatid, yung faithfulness ng Diyos, malaki ang magagawa. Alalahanin mo lang kung gaano katapat ang Diyos sa iyong buhay. Alalahanin mo lang. Alalahanin mo yung kaligtasan mo. Pag umpisa ka sa kaligtasan, mga kapatid, anong kasiyahan meron ka nung ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan? Yung panahon na may kumatok sa bahay, tao po. Ano yan? Sino yan? Tao po, hindi sumasagot. Kasi pag sumagot ng, ako pa yung nagbabahagi ng salita ng Diyos, eh wala nang tao bigla. Walang tao dito. Sino kaya yung sumagot? Yan po ang realidad. Tao po, lumabas ka. Paglabas mo, wala ka nang magagawa. Kasi nakatutok na yung trucks. Para sa iyo po, mag-share po ako sa iyo ng salita ng Diyos. Hindi aksidente yan. God has a purpose kung bakit nandyan yung taong yan. At walang iba kundi ibahagi sa iyo ang salita ng Diyos. At nandyan din ang pagkilos ng banal na Espiritu na nag-convict sa iyo. Could you imagine? Maniniwala ka ba na mayroong langit? Maniniwala ka ba na may impyerno? Hindi ka basta-basta maniniwala. It takes faith, mga kapatid. It takes faith, mga kapatid, para maniwala ka. At sino naglagay niyan? Ang Holy Spirit. Amen. Could you imagine? Napakatindi ng plano sa iyo ng Panginoon. At ngayon nagkaroon ka ng kaligtasan. Grabe yung kasiyahan mo. Wow, ganun pala ang Diyos kadakila sa akin. Ganun pala ka-faithful ang Diyos. Kala ko, kasi brother, kala ko hindi na ako pwede maligtas eh. Kasi talaga namang sama-sama ko. Pero salamat na lamang, nakita ko ang kasamaan ko at nakita ko ang kagandahan ng Diyos. Nakita ko ang pagiging unfaithful ko. At salamat, nakita ko ang pagiging faithful ng Diyos na siyang namatay na bayubay sa cross ng Kalbaryo para bayaran ng aking kasalanan. Totoo ba, brother? Totoo ba, sister? Tatanggapin ko na lang si Kristo. Maliligtas na ako. Wow naman! Salamat na lang. Salamat, brother, sa binahagi mo sa aking Diyos. Sa ibang Diyos, kailangan ko araw-araw gumawa ng tama. Kailangan daw ako magkamali. Kailangan pag may nakasalubong akong ngingitian ko, para hindi ako bumalik sa impyerno. Pero salamat na lang. Ang Diyos pala, brother, na sineshare mo sa akin, ay tapat na Diyos, fix, hindi bigay-bawi. Pag nagbigay pala ng kaligtasan yung Diyos na tinuturo mo sa akin, brother, ay hindi pala bigay-bawi. Yan ang gusto kong Diyos, ang faithful na Diyos. Brother, after 1 week, after 2 weeks, tuloy-tuloy, after 1 year, o 3 months, gumawa na ng decision. Sir, pwede ba mag-observe sa usher? Ushering ministry. Sir, pwede bang mag-observe sa security ministry? Sir, pwede ba akong mag-join sa choir? Maganda naman yung boss ko. Diba? Ang ganda, brother. Base to base. Sir, pwede ba akong mag-join sa mga ganyan? Pwede! Maglilingkod ka na sa isang tapat na Diyos. Amen.
Ay, naglingkod ka, nag-i-enjoy ka. Talaga naman, kahit pigilan ka ng nanay mo, ayaw mo magpaawat. Bakit kilala mo ang pinaglilingkuran mo na faithful na Diyos? Panahon na may trabaho ka, sir, absent na lang ako kasi meron akong ministry sa church na kailangan kong gampanan. Pag wala ako doon, walang ibang Alam mo talaga, ginamit pa yung church. Pero dahil sa kagusto mo, ang dami mo na sinabi para lang makapaglingkod sa Diyos na tapat. Pero hindi mo pansin, habang tumatagal ka, nabi-blurred na. Lumalabo na ang paningin mo sa faithfulness ng Diyos. Mapapansin mo yan, hindi sa sinasabi mo. Hindi mo naman i-deny. Ang Diyos mananatili at pagpapatuloy na sasabihin mo that my God is faithful. Pero mapapansin yan, maaaring hindi pa ikaw ang unang makakapansin, yung ibang tao. Tama po ba? Na kung gaano ka nagpupursige, pumunta sa church pag Sunday, ngayon ang dami mo na excuses. Yun po ay manifestation na lumalabo na ang paningin mo sa faithfulness ng Diyos. At kung lumalabo na, mga kapatid, hindi mananatiling malabo yan. Mag-o-open naman yan sa iba. Pero kang makikitang iba, yung world naman. Kaya ano pinagpapalit mo sa gawain ng Panginoon? Kung saan andun ang faithfulness ng Diyos. Yung mga gawaing mundo. Mga gawain na hindi naman masama kung ilalagay lang sa tama. Pero hindi mo na mailagay sa tama. Hindi mo na alam kung ano yung paprioritize mo. Kasi nga, blurred na ang paningin mo. Could you imagine, mga kapatid? Alalahanin mo ang kaligtasan mo. Kung paano ka nag-i-enjoy ng umpisa, alalahanin mo lang mag-i-enjoy ka ulit. Amen. Alalahanin mo lamang na meron kang kaligtasan, mai-enjoy mo ulit ang paglilingkod sa Diyos. Minsan, nagpapakalalim-lalim tayo bilang isang Kristiyano, nakakalimutan na natin ang kaligtasan. Mga kapatid, kaligtasan pa lang sapat na, mga kapatid. Kaligtasan pa lang sapat na ikaw ay maglingkod sa isang tapat na Diyos. Kaligtasan pa lamang tapat na para ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Kaligtasan pa lang, mga kapatid, makikita mo na ang faithfulness ng Diyos. Amen. Makikita mo na at walang sino mang pwede makapigil sa iyo sa paglilingkod po sa Panginoon. Ano po sabi dito ni Jeremiah? Let us lift up our heart with our hands unto God in the heaven. Could you imagine? Yan po ang kanyang sabi, yan po ang kanyang sinabi sa mga kasama niya. Balik tayo sa Diyos. Muling magpuri tayo sa Diyos. Muling sama-sama tayo na maglingkod sa isang Diyos na makapangyarihan. At hindi lang yan, hindi lang si Jeremiah. Makita si David. Kilala niyo po si David, a man after God's own heart. It's not because he made no mistake. Hindi po. It's not because he is perfect. Hindi po. He made a lot of mistakes. Pero salamat na lamang. Sa kanyang bawat pagkakamali, nakikita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ano yung si David? Kakaiba si David pag nagkasala. Kung yung iba, pag nagkasala, parang kaya pang umiti. Yung iba, pag nagkasala, parang sanay na ba sa kung tawagin? Hindi halata ba? Kagagawa na ng kalokohan? Hello po. Ang galing, talagang hindi mo halata. Hindi mo halata talaga. May makasalubong ka dyan, ang ngiti. Tapos may yun o, gumawa ng, itong ginawa na, matindi ginawa na. Pero nakangiti sanay. Hindi po, totoo po yan. Sanay ang tao. Pero mga kapatid, si David, nagkasala siya, sabi ni David, nagtago siya sa tao. Nagtago siya sa mga tao, hiyang-hiya siya. Nagtago siya sa mga tao, nagtago siya sa Diyos. At ano sabi niya? My tears have been my meat day and night. Yung luha ko, yun ang aking pagkain. Umaga at gabi. Bakit? Ganun katindi si David pag nagkasala, matindi ang dating sa kanya. Hindi yan laro. Hindi laro kay David yan. Hindi biro yan kay David. Big deal yan kay David, mga kapatid. Pag nagkamali siya, mga kapatid, big deal yan kay David. Buksan natin ang ating pong Biblia. Buksan po natin ang ating Biblia in Psalms chapter 116. Psalms chapter 116 in verse, Psalms chapter number 116 and verse, beginning from verse number 5 down to verse number 12. Verse number 5, gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Return unto thy rest, O my soul. Relax ka lang. For the Lord hath dealt bountifully with me.
For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. Verse number 10, I believe, therefore have I spoken. Could you imagine? Anong sabi niya kanina, verse number 9? I will walk. I will walk. David has something to do for the Lord. Amen? Because of God's faithfulness. The very word faithfulness, wala po sa talatang ito. But the very essence of it ay nandito po. Nandyan ang mercy ng Diyos. Andyan ang righteousness ng Diyos. Andyan ang grace ng Diyos. Andyan ang faithfulness ng Diyos. At ang sabi niya, verse number 9, I will walk before the Lord in the land of the living. David has something to do for the Lord because of God's faithfulness in his life. Amen. And in verse number 10, I believe, therefore have I spoken. And David also has something to say for the Lord. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. Napatunayan ni David na lahat ng tao sinungaling. At in verse number 12, what shall I render unto the Lord? After na mapatunayan niya na ang tao ay sinungaling, ito po ay based sa experience po ni David. And no one can judge David. Personal experience niyan. Walang pag-experience sa pong pinag-usapan, wala man sinong pwedeng kumontra dyan. Marami siyang nakasalamuhan na tinalikuran siya. Marami siyang nakasalamuhan na kung saan ay hindi naging tapat sa kanya. Pero in verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ang pwede kong ibalik sa Panginoon sa lahat ng benefits, lahat ng blessings, yung kanyang faithfulness sa aking buhay? Ano ang pwede kong ibalik sa Panginoon? Mga kapatid, pag alam mong may ginawa sa iyong Diyos, mag-iisip ka talaga ng anong balik. Amen. Pag ang Diyos ay may ginawa sa iyo, mag-iisip ka, ano kayong pwede kong magawa sa Diyos? Yung may magbigay nga lang sa iyo ng isang bagay, nag-iisip ka na kagad, ano kayong pwede kong balik? Kakatuwa naman yung si ano. Gulat naman ako sa ginawa niya. Babawi ako. Pero walang-wala lang talaga ako yun. Pero gagawa ko ng parang para makabawi ako sa kanya. Sa tao po yun. Probinsya uso, pag nagbigay ng ulam ang kapitbahay, sigurado babalik yan. Yung pinagbigyan, babalik yan. Tama po ba? Ako, laki naman po akong probinsya. Pag nagbigay si Papa, mayroong babalik yan, tilapia. Mayroong balik yan. Bakit? Naturalesa ng isang tao na gustong magbumawi. Babawi ako sa iyo. Amen. Gusto kong bumawi sa iyo. In return naman sa ginawa mo sa akin. Pero mga kapatid, could you imagine? Ang dami ng ginawa ng Diyos sa atin. Nakakaisip kaya tayong bumawi sa Diyos. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa atin. Sa halip na mag-isip tayong bumawi sa Diyos, minsan sinisisi pa natin ng Diyos. Yan bang tamang response sa faithfulness ng Diyos? Hindi po yan ang response si David. Hindi po yan ang response si Jeremiah. At kung hindi yan ang response si David, a man after God's own heart, do you think mas tamang response mo sa response si David? Hindi rin yan ang response si Jeremiah. Ang response si Jeremiah, bumalik tayo sa Diyos. Let's do something for the Lord. Amen. Let's do something for the Lord. Pero silang iniisip kung anong balik. The word response, ibigay ko po sa inyong meaning. The word response, it is an action or behavior that is done in return to others' action. Ito po ay isang kilos o isang gawa, mga kapatid. It is also a behavior na bunga ng ginawa sa iyo ng iba. Amen. Kung pag-uusapan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, ang tanong, ang Diyos meron bang ginawa sa atin? Meron. In return, in response sa ginawa ng Diyos, dapat, alam naman natin, alam ni David, hindi niya kayang pantayan ang ginawa ng Diyos. Yung sinabi, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Hindi niya tatapatan yun. Yung sa abot lang ng kanyang makakaya by the grace of God. Pero ang pinakamalaga, andun ang kanyang desire na kung saan ay makabawi man lang sa Diyos. Amen. Kung ikaw ay isang tao, naturalesa ng isang tao na pag merong natanggap, magbabalik yan, gagawa ng paraan yan, mga kapatid. Mga kapatid, ang dami na nating natanggap sa Panginoon. Ano na ang balik na ginagawa natin?
Ang balik pa natin, pag pinag-usapan ng gawain, wala tayong gana? Is that your response sa faithfulness ng Diyos? Pag may nagyaya sa atin, Brad, soul winning tayo. Maghayag tayo ng salita ng Diyos. Ay, wala akong time. Yan ba ang response mo sa faithfulness ng Diyos? Brad, simba tayo pag Sunday. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Nanghihina ka na. Napapahamak na yung pamilya mo. Brad, leader ka ng tahanan. Manguna ka. At para magkaroon ka ng courage na manguna, you need the Word of God. Brad, pasensya na Brad, busy talaga ako sa trabaho. Is that your response to the faithfulness of God? Fathers, mothers, is that your response to the faithfulness of God? Na idadahil mo yung gawaing bahay? Mga estudyante, yung pag-aaral nyo sa school, yan ba magiging dahilan para matanggal ang pribileyo na mapaglingkuran mo ang Diyos? Papayag ka ba na yung mga bagay na yan, mga kapatid, ang magtatanggal ng purpose ng pagkakalika sa atin ng Panginoon? Is that your response sa faithfulness ng Diyos? Parang hindi rational. Parang hindi balance. Na ang tapat-tapat ng Diyos sa atin, mga kapatid, pero yung ginagawa natin, still unfaithfulness. Dapat yung faithfulness ng Diyos will push us to be faithful to Him. Dapat ganun eh. Yung faithfulness ng Diyos, yung mag-aangat sa'yo, maging faithful ka sa Kanya. Wala namang faithful sa atin eh. Sino nag-angat? Sino nag-angat kung bakit kayo gumagawa na tayo ng decision para sa Diyos? Ang Diyos. Yung nakita natin ang faithfulness ng Diyos, inangat tayo ng faithfulness ng Diyos at yan ang naging dahilan kung bakit naglilingkod tayo ngayon sa Diyos. Sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, matindi ang pagkakaangat sa inyo ng faithfulness ng Diyos. Matindi ang response nyo sa faithfulness ng Diyos. Hindi biro yan. Kasi yung kayo ay nag-full time, wala naman nagsabi sa iyo na pagpunta mo sa church, puro tulog ka. Sasabihin pa sa iyo, kaya mo ba matulog ng 3 hours? Kaya ba matulog ng 4 hours? Dito, maraming kaya mo ba? Sisigaw-sigawan ka dito. Kaya mo ba? Hindi naman lahat naninigaw. Wag po kayo. Si Brother Jai. Pero mga kapatid, sa mga nagsuko ng buhay, let me encourage you this evening. Hindi biro ang response nyo sa faithfulness ng Diyos. Hindi biro. Ako, saludo po ako sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Hindi ko binababa po yung mga hindi nagsuko. Saludo po ako sa inyong lahat. Hindi naman lahat talaga totally tinawag ng Diyos na magpastor. Hindi lahat tinawag. Pero sabi ko nga sa isa, kung tinawag ka ng Diyos, kung alam mo tinawag ka ng Diyos, yun mahirap. Amen. Pero sa mga nagsuko ng buhay, tumugon kayo sa panawagan ng Diyos, kakaibang response nyo sa faithfulness ng Diyos. Bakit buhay nyo nang binigay mo? Pag buhay ang pinag-uusapan, hindi na biro yan. Amen. Pag buhay ang pinag-uusapan, hindi na biro yan. Kaya sa mga kasama kong full time, kung buhay ang binigay natin sa Diyos, at yan ay bunga ng ating response sa Diyos, huwag natin laro-laruin. Ibigay natin ang ating the best para sa Panginoon. Hindi na tayo kailangan bantay-bantayan pa. Hindi ka naman tumugon sa panawagan ng tao. Hindi naman yan response sa faithfulness ng tao sa'yo. Yan ay response mo sa faithfulness ng Diyos. Kaya no need na magtago-tago. No need na gumawa ng kalokohan sa gawain ng Panginoon. Amen. Sa mga nagsuko ng buhay, natutuwa ko at sa mga magulang ng mga nagsuko ng buhay, naunawaan nyo kung paano mag-response ng tama sa panawagan ng Diyos. Sa faithfulness ng Diyos. Ako yung nagsuko po ako ng buhay, nagpapasalamat ako hanggang ngayon, wala po akong pinagsisisihan. Hindi ko nga alam na 11 years na po akong full-time ng church. Hindi ko po alam. It's only by the grace of God. It's only by the grace of God kung hanggang ngayon nananatili na nag-i-enjoy ako sa gawain ng Panginoon. Hindi ko kailangang i-preserve yun by my own. I need the help of God. Dapat lagi ko pag mag-area ako, alalahanin ko that my God is faithful. Amen. Every time na may gagawin ako sa gawain dito sa ministry, ano man yan, dapat papaalalahanan ko ang aking sarili. RG, ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay faithful, baka makalimutan mo. Kaya lang naman tayo sumisemplang pag dumating sa punto na nawala na po sa eksena ang faithfulness ng Diyos. At kung sino-sino na po nakikita natin. Kung sino-sino na po nakikita natin, but as long as na nakikita mo pang faithfulness ng Diyos sa iyong buhay, makakagawa ka ng decision para sa Panginoon. Kailan nakagawa ng decision si Jeremiah? To serve the Lord once again. Nandun siya sa gawain ng Panginoon, pero malayo na pala siya sa Panginoon. Tanda po natin, hindi porket nandito po tayo, ay hindi na tayo malayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, akala natin backslider, yung umalis lang sa church, yung hindi na nagsisimba.
the backslider in heart shall be filled with his own ways. Kung meron sarili ka ng kapamaraanan at hindi mo nare-recognize ang faithfulness ng Diyos, mga kapatid, malayo ka na sa Diyos. At ngayong gabi sabihin mo, Panginoon, gusto kong bumalik sa iyo. Panginoon, di ko na nakita, parang ang bilis na ako magalit. Panginoon, parang Panginoon, hindi ko na, dati natutuwa ako pag may nababago ang buhay. Ngayon, pag may nababago ang buhay, kala mo, tatagal pa kaya ito. Kala mo, bagong full-time. Bagong full-time, baka hindi tumagal yan. Mamaya, sigaw-sigawan lang yan dyan. Mamaya, ano yun lang yan dyan. Mamaya, mapuyat lang yan ng 2 oras ng tulog yan, baka umuwi na yan sa bahay nila. Ang dami, yan ba kaisipan? Dapat ang iniisip mo, paano kaya ako magiging blessing sa full-time na to? Gusto ko siyang i-train, gusto ko siyang turuan upang makita niya ang faithfulness ng Diyos. At tuturuan ko siya, papakita ko sa kanya na hindi biro ang kanyang decision na ginawa. The best decision na kanyang ginawa ay yung kanyang ibinigay ang buhay niya para sa Panginoon. Hindi kung ano-anong iniisip. Pag yan ang iniisip natin kung paano natin di-discourage yung may bago nag-i-involve na naman sa ministry. Tingnan natin. Ang galing lang. Ganyan din sa nung una eh. Bakit na nakikita natin yung unfaithfulness ng tao? Bakit ganun? Habang tumatagal ang faithfulness ng tao nakikita natin at hindi na natin nakikita ang faithfulness ng Diyos. Napakadelikado po nun. Ay mga kapatid, wala pong malalim sa pinag-uusapan po natin ngayong gabi. What would be your response to the faithfulness of God? Kung alam mo, napalayo ka sa Diyos, bumalik ka. Just like Jeremiah. Hindi siya napalayo, nagpipris pa rin siya. Pero yung kanyang pananaw sa buhay, malayo na sa Diyos. Hindi ko sinasabi yung mga nawala dito at bumalik. Kahit nandito kayo, pero alam niyo, malayo na kayo sa Diyos. You know yourself. You know your condition. Kayo nakakaalam. Wala akong idea. I'm just preaching the word. Yun lang ang aking ginagawa. Pero ikaw ang nakakaalam at ang Diyos. Kung meron mang magpapaalala sa bawat isa sa atin, tayo na yun. Sabi nga lang, the best trainer is yourself. Kung meron man the best magre-remind sa sarili mo, ikaw din yun. Amen. David encouraged himself in the Lord. Pamamagitan ng pag-alala niya sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. You can encourage yourself. You can encourage yourself, mga kapatid. By remembering those things na ginawa na ng Diyos sa buhay mo. Yung kaligtasan natin, mga kapatid, yung pribilehiyo mo ngayon na makapaglingkod sa Diyos, that is the manifestation of God's faithfulness, mga kapatid. Sino ka para maglingkod sa Diyos? Sabi nga ni David, what is man that thou art mindful of him? Sino ang tao para isipin mo? Yung pa kayang ikaw naglilingkod, hindi ka lang inisip ng Diyos, may pagkakataon ka pa maglingkod sa Diyos. Sino tayo? Pero binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mapaglingkuran siya. Amen? Mga kapatid, alalahanin natin lagi ang faithfulness ng Diyos sa ating buhay. Kung gaano ka-faithful ang Diyos. Yun ang tingnan natin, mga kapatid. Sa lahat ng ginagawa natin, tingnan natin ang faithfulness ng Diyos, hindi ka madi-discourage. Tingnan mo ang faithfulness ng Diyos, hindi ka malulungkot. Tingnan mo ang faithfulness ng Diyos, hindi ka maninilip ng pagkakamali ng iba. Tingnan mo ang faithfulness ng Diyos, magkakaroon ka na maayos sa decision. Amen. Magkakaroon ka, promise, just like Jeremiah, just like David. In fact, marami pa po ito. Si Matthew, si John, si Andrew, si Peter, si James. Gumawa sila ng decision. Iniwan nila ang kanilang net. Yun yung kanilang trabaho. Yun ang kanilang pinag-aakitan. Even their fathers. Iniwan nila. Iniwan nila just to serve the Lord. Bakit? Ganun katindi ang response nila sa faithfulness ng Diyos. Amen. Sa mga nagsuko ng buhay, sa mga magulang po na nagsuko ng buhay sa Panginoon, huwag kayong magalit sa decision na ginawa ng inyong pong mga anak. Yun po ay aprobado po ng Diyos. Sabi ng Biblia, sa sino mang hindi kayang i-hate ang kanyang father, ang kanyang mother, yung hate po doon, hindi yung hate na kakagalitan, to love less. Dapat mas mataas pa rin ang ating pananaw sa Diyos, kahit sa sino mang tao sa ibabaw po ng lupang ito. Maging sa magulang mo, maging sa kapatid mo, ang pinakamataas pa rin ay ang ang Diyos. Amen. If you cannot hate your father, your mother, your wife, sabi ng Biblia, your husband, your children, ibig sabihin, lahat yung binanggit ng Bible. Bakit kaya binanggit lahat yun? Ibig sabihin, ang bawat isa po sa atin ay pwede makagawa ng decision para sa Panginoon. Amen. If you cannot hate them, to love less, ibig sabihin, kung mas mahal mo sila kaysa sa akin, you are not worthy of me. You will never be considered as my disciples. Ganun katindi, mga kapatid. Si John, si Andrew, si Philip, si James,
ang decision nila, iniwan na lang kanila ng trabaho. Lahat iniwan, just to serve the Lord. At bakita nyo, yun ang hingi, may nanghingi sa kanila, yun naalala sa Book of Acts, may nag-ask ng alms, nanghingi po. Ano pong sabi nila? Wala kami. Ang meron lang kami ay yung Kristo na sineshare namin. Amen. Wala kami, iniwan na namin lahat, pero may karoon kaming Kristo, pinaglilingkuran. Amen. Mga kapatid, matindi yung response nila. May kanya-kanya tayong response. Hindi ko naman sinabing pare-pares ang response natin, pero pinakamaganda mga kapatid, iisa lang ang response natin sa Diyos pagdating sa decision. Amen. And walang iba kundi to serve the Lord. Amen. Ay mga kapatid, I hope na ang bawat isa po sa atin ay may natutunan ngayong gabi. Napaalalahanan po tayo ngayong gabi. Wala pong malalim sa pinag-usapan natin. Ang sagot sa taong nakakalimot, paalala lang. Anong sagot kay Jeremiah? Wala namang ibang ginawa. Alalahanin na. Yun lang naman ang ginawa. Meron po bang ibang ginawa? Wala naman po. Hindi naman nagpaikot-ikot pa si Jeremiah dyan. Hindi na po siya nagpakapako-pako pa o ano-anong ginagawa niya dyan. Pahirapan yung kanya sarili. Nirecall niya lang yung ginawa ng Diyos. Ang dami niya ng magandang decision na ginawa in response to the faithfulness of God. Alalahanin lang natin mga kapatid, salvation mo, buhay mo ngayon, yung privilege na meron ka mapaglingkuran ng Diyos, alalahanin mo lang. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, sigurado babalik ka. Kung ikaw ay tinatamad, sigurado gaganahan ka. Kung ikaw ngayon ay may problema, sigurado kaya mo pa rin umiti. Bakit? In response sa faithfulness ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos sa makapangyarihan po sa lahat, marami pong salamat sa pagpapala po na natanggap po namin ngayong gabi. Salamat, Panginoon, na kayo po ang aming pinaglilingkuran. Isa pong tapat na Diyos. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na walang sino man ang pwedeng makapagpabago. Salamat na kayo po ang pinaglilingkuran po namin. Maraming pagkakataon sa aming buhay, nanghina po kami, pero sa tuwing naalala namin kung gaano kayo katapat, Panginoon, tunay nga po na walang rason para manghina, walang rason para tamarin sa inyo pong gawain. Kaya muli po, maraming salamat kayo po ang kumilos, mangusap ang bawat anak po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa narinig po namin mensahe. Thank you, O God, for using Sir RG. Thank you, O God, for your faithfulness. Despite of our unfaithfulness, O God, you remain faithful in our lives. And with that, Panginoon, nais po namin kayong papurihan, pasalamatan, Panginoon, sa ginagawa niyo po sa aming pong buhay. Thank you, O God, for the right message na aming pong natanggap ngayong pong gabi po na ito. Please do open our hearts and open our minds as this message remain, Panginoon, sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. At nawa, masumpungan niyo po kami na matapat na naglilingkod po sa inyo. Bless our RJ, God, and his family. Kayo po ang patuloy po na mauna po sa din sa kanyang mga ministries, Panginoon. Maraming salamat po. All the glory belongs to you. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Can you shout aloud, amen, sa narinig po nating mensahe? Amen. Amen.
At alam niyo po, isa po yun sa mga magandang pag-usapan lagi, ang katapatan ng Diyos. And that will give you the reason for everything na despite that this world is trying to offer us, mga kapatid, or this world is trying to give us, mananatili pa rin ang ating katapatan sa Diyos kapag tayo ay tumingin sa katapatan ng Diyos. Amen! Amen! Maliwanag po yan. Nasa Biblia po yan. We are living in present wicked world. So wag mo dito ituon ang attention mo. Wala kang magandang makikita dito. Ituon mo ang attention mo sa katapatan ng Diyos upang makita mo ang rason kung bakit ka nabubuhay sa ibabaw ng lupa na ito. Amen! Amen! Are you blessed tonight? Amen! Again, are you blessed tonight's message? Amen! Alright, at habang tayo po ay blessed,